Sabay-sabay natin basahin, amen. Romans 6, chapter 6, verse 11 and 13. Nandiyan na kayo? Sige po. Sa verse 11 hanggang 13, sabay-sabay natin basahin. Read. Likewise, so yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, mapagmahal na Ama, salamat po sa mga awitan. Salamat po sa mga special number. Salamat din, Panginoon, sa mga mensahe, kahit pa din sa salitang ito na aming pag-aaralan. I pray, O God, patuloy mo kaming i-challenge. I pray na Espiritu minsan kumatok at maghamon sa amin. At dalangin nawa bawat isa sa amin handang tumanggap ng inyong mga salita na may pagpapakumbaba. And I pray, O God, gamitin mo ako bilang instrumento sa pagbabahagi ng mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Sige po. Okay, so pag-aralan po natin, strengthening your defense. Yung depensa natin, ito'y po sa ating pananampalataya, Napakalaga po yung depensa. Alam niyo po, ang mga panahon ng ancient na mga panahon noon, sa Old Testament nga, so ang mga bansa noon ay malalaki po ang kanilang mga pader. So hindi sila pwedeng masalakay ng mga kalaban. So nagtatanong nga si Junior, ano ba yung pastor ng Jericho? Ay, Jericho sa kapanahon ng Joshua. Kasi nga nung bansang Jericho po, ang kalaban nila ay doon sa Jericho. Matataas ang mga wall. So nakipaggera po sila at tinuruan ng Panginoon paano makipag-away sa mga kaaway na doon sa Jericho. Wall of Jericho. Sabi ng Panginoon, umikot kayo ng 7 araw and then magdala kayo ng pitsil at saka ilaw at saka turutot. Araw-araw sila, 7 days, umikot sila noon. And then, pagdating ng 7 days, yung araw na yon, pag umikot sila, sisigaw sila ng malakas na sigaw. And then, bumagsak yung Wall of Jericho. Din makikipag-away, and dinapasok nila yung mga kalaban. Ganun po ang strategy ng ating Panginoon. So dito po strengthening your defense. Alam niyo sa ating pananampalataya bilang mga Christian, tiyakin natin ng ang ating pananampalataya, yung pundasyon ng ating pananampalataya dapat firm, confirm. Ibig sabihin steadfast, ibig sabihin matibay, matatag. So kailangan natin dito, tiyakin natin ang ating mga pananampalataya. Ito po'y yung pundasyon ng pananampalataya natin bawat isa ay dapat matatag at matibay. Tingnan sa Proverbs 25 verse 28, akin na po ito na i-preach. Sa Proverbs 25 verse 28, and I quote, kung gusto nyo, okay lang din. Sa Proverbs 25:28, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down. He that hath no rule over his own spirit is like a city. Tama ba? Kulang. 25 verse 8. Sa Proverbs 25, sa verse 8. Kulang ang aking na-quote. Sa verse 25, sa verse 28. Chapter 25, verse 28. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Amen. So dito po yung espiritu dito, he that hath no rule over his own spirit. Dito po ang ibang mga translation na Bible. Kung wala po tayong self-control sa ating mga sarili, katulad tayo sa isang syudad, lungsod, na sira at walang pader. So dito dapat pinag-usapan yung pader, yung ating faith foundation. Now, kung ikaw ay namumuhay po ng isang matagumpay
sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kung ikaw po ay namumuhay ng isang matagumpay patungkol sa kasalanan, yung wall na yan ay sira yun. Tinanong, pag ikaw matagumpay na Kristiyano at na-overcome mo yung mga kasalanan, ibig sabihin, yung pader ay matibay. Pero pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, yung pader po natin walang tibay. So sirang-sira. Yung pananampalataya mo. Alam niyo po, pag nagtayo po ng defense against sin, pag nagtatag tayo sa ating pananampalataya ng mga bakuran kontra sa kasalanan, katulad ito ng pagtatayo ng pader, wall. You must begin at the foundation and work your way up. Magsisimula tayo dito sa isang pundasyon ng pananampalataya at sa atin po isa katuparan at itrabaho natin pataas. Alam mo naman, yung mga karpintero, pag nagpader yan, hindi naman yung taas mag-umpisa pababa. So umpisa sa baba, pataas. Di ba? Pataas yan, na may tansi. Di ba? Alam mo yung tansi, yung lubid o nylon. So ililinya na maayos yun at then yung haloy, papatong-patong yun. Tumawag nga kaninang aking ate sa Australia. Alam mo sa mga Amerikano sa ibang bansa, tayo po ang matibay na pader pag gumawa. So sa ibang bansa, walang mga pader no, walang mga bakal daw. So iba ang Pilipino. Tingnan nyo nung ang Canada, yung mga Baptist ng Canadian, nagtrabaho po sa amin sa church, sa Samar. Kasi nagbigay sila ng pera, ikaibigan ng pastor namin Amerikano. Hindi sila marunong magposte. Tutulang ang mga poste, pero dudugtong-dugto para sa ating poste. Kaya yung engineer doon hindi pumirma dahil hindi po sinunod ang plano ng engineer. Kasi nga, isang linggo lang sila doon, o kaya sobra isang linggo, mindadali ang paggawa ng aming church doon. Parang skeleton, parang lang siya, at may poste, and then binuhusan ng, sa loob po ay buhangin lang, wala doon bato. Kaya nung kamakailan, hinukay nila, nakasimento na yun, flooring Pero sinira nila yung simento at tinanggal yung buhangin kasi walang tibay. Sabi ko, Pastor, anong ginagawa nyo? Tinanggal namin ng buhangin para magamit sa paghahalo. So, tinagdagan nila ng bato. And then, yung lupa na as hindi buhangin. And then, siniminto ulit nila. Ganoon ang mga Canadian nung lumating sila doon. Kaya hindi matibay yung poste ngayon doon. Kaya nga, nandun ako Pagdating ko galing Manila, halo-halo na ako matatapos sila. Alam mga Canadian ang kanilang ginawa? Nag-magic. So, ganun pa man, nabayayaan ng pang-building doon. Alam niyo po sa ating buhay, dapat mayroon kang self-control. Sa King James Version, ito yung temperance. One of the fruit of the Holy Spirit. Temperance. Love, joy, temperance. Self-control ay tunay pong napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Ang wala pong self-control sa sarili ay nai-expose yung mga buhay natin sa lahat ng klaseng mga tukso. At tayo'y nasa panganib pag wala kang self-control sa sarili. So napakalaga po ang self-control. Self-control is much like a wall against temptation. So kailangan natin dito yung self-control. Kasi sa atin nabasa, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So yung ating mga pananampalataya, ano man ang ating natututunan sa Biblia, dapat isa buhay natin. Dahil yung Word of God sumasalamin sa mga buhay natin. Tingnan nyo. Ano ba nga sabihin? Now, dito mga kapatid. Pag ikaw ay saved Christian, ang pamumuhay natin, dapat ito ang ating pattern. Bible. Kasi pag walang Bible, wala tayong self-control sa pamumuhay. Wala tayong manual. So, self-control is much like a wall against temptation.
It does not make the temptations go away itself. Alam nyo, ang tukso po ay hindi po umiiwas sa atin. Amen. Hindi po yan iiwas, tayo dapat ang umiwas. Amen. Liban na lang, kung mayroon kang self-control, palampasin mo yung tukso. O kaya yung tukso napagod na sa paghahabol sa'yo. Yun lang ang gawain ng tukso. Okay? So dapat tayo ay magkaroon po ng pag-iingat sa ating buhay. So it does not make the temptations go away itself. Subalit, it helps a person resist until the temptations passes away or chase off. Anong ibig sabihin? Pag ang tukso po, mga minamahal, dapat tayo mag-resist sa temptation. Dahil ang tukso po ay nanggagaling sa Diablo. Di ba sa Bible? Amen. Resist the devil and he will flee from you. Resist the devil. Resist the devil and he will flee from you. James 5:7. Di ba? Nandun po, kailangan, ang resist, tanggihan mo siya. Tanggihan mo siya. Totoo lang, pag kulang po ang ating mga pundasyon sa ating faith, madali po tayong matukso. Amen. Dalawa po ang temptation, mga minamahal. Temptation, ito po yung tukso na ang devil po nag-aaki. Amen? Yung temptation na isa, ito yung mga trials and suffering. Okay? Tingnan natin dito, pag-aralan natin. The devil often assaults us. Tingnan nyo, ang diablo po madalas inaatake tayo at our weakest points. Saan ka ba parte mahina? Doon po kinikiliti kay ng diablo. Madalas ang si Satan, doon po tayo inaatake kung saan ang ating mga kahinaan. Amen. Amen? Kaya nga suriin mo kung saan ka mahina eh. Amen. Doon yun masarap. Ang diablo, umaatake. Ilan dito, gusto ko pag-aralan natin yung mga walls natin, dapat natin pag-aralan yung mga pader natin na dapat natin ipader ng isa-isa para tayo ay pagtaas na yung pader, may protection ka na, may bakuran ka na. Amen? Amen. So dito gawin kong, wala akong relo. Nag-order pa si Luz ng relo wall clock. Next year pa darating. Kasi wala pang bayad. Number 1 outline. Sige po, Brad. Okay. So strengthening our defense. Knowing Christ as Savior is your what? Foundation. Amen. Alam nyo, ang pagkakaalam sa ating tagapagligtas, ito po ang ating pundasyon. Ang tanong ko sa iyo, bawat isa, kilala mo na ba si Jesucristo? Kasi ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. Knowing Christ as Savior is our foundation. Napakalaga po ang pundasyon, 'di ba? Yung kanta sa Luke, ano bang chapter na 'yon? Yung the wise man built his house upon the rock. So dalawa sila nag-build up ng kanilang bahay, pero yung isa ay tinayo yung kanyang bahay sa isang buhangin at nang hampasin siya ng mga bagyo, alon, nasira kasi walang pundasyon na matibay. Yung isang tao nagpundar siya ng pundasyon bahay sa isang rock. Nung dumating yung mga tukso, temptation, hindi matibay ang kanyang pundasyon. Nandoon po ang pagtuturo ng ating Panginoon kung gaano po talaga kailangan dapat at marapat yung pundasyon natin sa pananampalataya. Inuulit ko, pag hindi mo pa talaga iniwan yung mga tradisyon sa ating mga natutunan noon, yung mga pamahiin, kulang ang pundasyon mo sa pananampalataya. Ito lang, kulang yung pananampalataya mo. Yung pundasyon noon, mga tradisyon natin, pag huminto sa daan, kumalimbang yung kalimbang di ba, simbahan. Bihira doon. Niluluko tayo nun. Diba, nagdadrive ng, din dumaan sa simbahan. Brad, tumingin ka. Tapos yung rosaryo, hapos, ano ba yung mayroon dyan? Pambihira naman. Lahat yan ng mga sasakyan, kung katoliko siya. Mga sasakyan, kahit ano yan. May rosaryo. Sa motor, may rosaryo.
Sa sasakyan, mayroon pa yan ninyo, mayroon pa yung revolto. Ay, dudong. Diba? Yan tayo. Kung hindi mo iiwanan yan, hindi yan tama na pananampalataya. Amen. At ang pundasyon mo, madali ka talaga. Di ako naniniwala sa Bible. Diba? Kasi kung tayo naniniwala sa Bible, yung pundasyon mo, kasi tayo po tumangkap sa Panginoong Kristo bilang isang personal mong tagapagligtas at buhay. At, diba? Panginoon sa buhay. Now, your defense begin with salvation. Ang inyo pong depensa ngayon, nagsimula sa salvation, kaligtasan. Kaya nga pag hindi ka paligtas, inuulit ko, hindi porke nagsisimba ka, hindi porke ang mga magulang mo ay Baptist Christian. Hindi ko alam ang mga magulang ko Christian kung saved. Hindi porke ako ay pastor, ang mga anak ko ay saved na, hindi po yun. Kahit member ka dito sa church, pag wala kang personal relasyon sa Panginoong Kristo, hindi ka saved. Amen. Kaya napakalaga yung salvation muli. Pag hindi ka saved, pupunta ka talaga sa impyerno. Susunugin ang kaluluwa mo doon. Ang paghihirap doon ay hindi po physical. Ang paghihirap doon ay mental. Emosyon ka doon. Ang init doon. Hindi po yung physical. Nakahirapan doon. Emosyon. Yung kaluluwa mo doon mental. Ang paghihirap doon. Magsasakit ka. Lahat ng pagsisisi mo doon. Katulad ng Luke 16, di ba? Nung mamatay ang rich man, nananalangin siya sa kanya mga kapatid na meron pa siya doon. 5, 4 ba? Na huwag nawa mapunta sila doon. Abraham, Father Abraham. So your defense begins with salvation. Kaya nga, palagi kong pinapaalala sa inyo, being a pastor ninyo, dapat maunawaan ninyo yung salvation muna. Amen. So salvation. Kasi pag naintindihan mo ang salvation, yung mga katuruan na tuloy-tuloy, sanctification, doctrina, mga fundamental doctrines, susunod na yun. So, without knowing Christ personally, you have no defense against sins. Did you know? Pag wala kang nalalaman talaga kay Kristo personally sa buhay mo, ikaw talaga ay walang depensa, walang pagtatanggol kontra sa kasalanan. Amen. Kaya wala kang choice kundi magkasala. Kasi hindi mo talaga kilala personally ang Panginoong Kristo. Kaya wala kang depensa sa sarili mo kontra sa mga vices, kasalanan. Si Pablo dito sinagot ang tanong, di ba, sa verse 1? Doon sa ating text. Romans 6 verse 1. Sabi doon, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Yan ang tanong dito ni Pablo sa mga taga-Roma. So sabi ni Pablo sa ibang lingwahe, sabi niya sa Pablo, shall we continue in sin? Ang sagot niya doon sa verse 1, ang sabi noon, sa verse 2, God forbid. Ibig sabihin, hindi pa pwede. Hindi niyo mga minamahal. Ang ganda ng topic dito, ano? So, siya rin ang sumagot, God forbid. Huwag naman nawa, sabi na, hindi tayo talaga pwede magpatuloy sa kasalanan. Amen. Tayong mga mananampalataya ay patay na sa kasalanan at buhay na sa Diyos. Diba ang ganda ng mga verse dito na ating makikita So, ang ano dito sa verse 11, likewise, sabi niya doon, likewise, reckon he also yourselves to be dead indeed. Saan? And to sin. Alam mo yung reckon, ito yung pakapatayin ninyo ang inyong mga sarili sa kasalanan. At ang tanong niya doon, but, sa verse 11 sabi noon, but alive unto God. Ibig sabihin, tayo pong mga saved, if you have received Jesus Christ as your Lord personal Savior, ay patay na tayo sa kasalanan. Yung kadena na yan, yung gapos na yan na kasalanan, yung pagkakaalipin na yan na kasalanan, dapat malaya na tayo. Sabi ng Panginoon, the truth shall set you free. Amen. Kung i-claim mo yan at isa sa buhay, huwag mo lang i-claim yung pangako na yan na mapapalaya ka. Isa katuparan, i-act mo yan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, tunay po na palalayain, pinalaya na tayo sa kasalanan na yan. Minsan di pa tayo nalalaya dun.
Palagi tayong kulong, alipin, nag-i-struggle pa. Amen po ba? Amen. Oo. Kaya tuwang-tuwa si Diablo eh. Kaya dapat sabi ng Bible, but alive, buhay na buhay ka sa Panginoon. Alive unto God. Di ba? Alive unto God through our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay tunay na kilala, kung tunay mong kilala ang Panginoong Jesucristo, yung luma mong sarili, yung luma mong ginagawa, yung luma mong pagkatao, yung lumang ikaw ay namatay na sa kasalanan. Patay na yun eh. Yung luma na yun eh. Yung old man, patay na yun sa kasalanan. Pinalaya na tayo ni Jesus. Putol na ang ugnayan mo sa mga bisyo na yun. Dapat putulin mo na yun. See, dapat tayo ay, you are no longer a slave to sin. Hindi tayo alipin kailanman sa kasalanan. Huwag lang natin i-claim, huwag lang natin maniwala na tayo pinalaya ng isa katuparan mo yan, isa buhay mo yan. Kaya nga, inulit ko, simple yung pagsimba lang, hindi nakakasimba. Hindi pa tayo malaya doon. Totoo lang, kinikwento ko na palagi sa inyo. Nanay ko, hihilain ako sa batang edad. Madaling araw, bibisihan ako, papaliguan, andito damitan ng bagong damit. Pupunta lang kami sa simbahan. Ang nanay ko, nakabelo pa yan, nakaputi. And then, pupunta yan sa pintuan, luluhon. Diba? Rosario, ano pa dito. Paghihirap ng nanay ko. Solid Catholic kami. Totoo lang. Buti nga, nagpasalamat ako na dala ko ang nanay ko sa Panginoon. Nagsimba yun. Pinipersikot ako noon. Kasi, sila lang ang nanay ko natiray. Ang tatay ko, patay na. Namatay ang tatay ko, unbeliever pa ako noon. Ang hirap. Makipagtunggali sa mga magulang. Pero pinaglaban ko yung aking faith. Kaya mayroon ka dapat depensa. Palakasin mo yung depensa mo. Kaya nga, we are no longer slave to sin. Kung ang katotohanan na ito ay kinaiinis mo dahil di mo pa pinuputol yung mga vices mo, dahil tumutuloy-tuloy pa yung pag-i-struggle mo sa kasalanan na yan. Totoo lang, ano? Anong dapat mong gawin? Itatag mo ang iyong depensa. Ipagtanggol mo ang iyong kaligtasan. Kasi pag hindi mo ipagtatanggol ang kaligtasan na meron ka, wala kang depensa eh. Hindi po ang Panginoon, ay, ligtas na ako ng lakin, may lisensya na akong gumawa ng kasalanan. Hindi po yan. Ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya, depensahan mo ang iyong sarili. Alam nyo, tunay nga po na ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa ating kasalanan. Di ba sabi doon? What shall we say then? Shall continue in sin, that grace may abound? Totoo lang, ang biyaya, napakalaki, napakalawak ang biyaya. Ano ulit ang biyaya? Hindi ka dapat bigyan. Karapat dapat bigyan. Pero sa habag at biyaya, nabigyan ka. Amen. Tingnan nyo. Kasi kung wala ang biyaya, tingnan nyo, sa kapanahonan ngayon, tingnan nyo, no? Okay. Tayo po hindi pinili ng mga tao ng Diyos. Ang pinili na tao ay ang mga Hudiyo lang. Inaabangan nila ang Messiah, Jesus Christ. Diba aking lesson sa subject? Christology, ang aking subject sa Bible School. Sabi kaya nang mag-umpisa ako ng klase, quiz tayo agad. Sabi ni Rhea, Pastor, quiz ka agad, wala pa nga tayong pag-aaral. Simple lang na akong question. Ano ba ang ibig sabihin ng Jesus? Kasi pinag-aaralan namin, the doctrine of Jesus Christ, Christology. Ano ang ibig sabihin ng Jesus? Kasi ang pangalan niya, sino ang nagpangalan niya na Jesus? Sino? Angel. Tatawagin siyang Jesus, the Savior. Tingnan niyo, ano? Ang Jesus po, yung, ano bang, Jesus ay, ano naalala mo? Ang Jesus na salita, ito po ang pangalan na Joshua. Sa Hebrew word, ito yung Yeshua. Yeshua. Ibig sabihin, ito po yung Messiah na inaabangan nila.
Yeshua, katulad sa salitang Joshua. So, Messiah. Nung tinanggihan nila ang Messiah, andiyan pa ba kayo? Amen. Nung tinanggihan nila si Jesus Christ sa mga Hudiyo, anong ginawa? Bakit nung tinanggihan nila? Pinatay nila si Jesucristo eh. Crucified him. So nung tanggihan nila at pinatay si Jesucristo, yung kaligtasan ng mga Hudiyo, napunta sa atin. Amen. Di ba, naidugtong tayo sa royal blood ng mga Hudiyo. Yung mga Europeans, yung mga Asian country, Western yan, so kaya America, Canada. Lahat tayo naidugtong doon. Kaya ang salvation, whosoever shall call upon the name shall be saved. Amen. Di ba? Ang sino man, wala na ditong pinili. Sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Amen. Hindi ba yung blessings? Kaya nga ipagtanggol mo ang sarili mo kung bakit ka naligtas. Amen. Kasi pag hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo na bilang ikaw Kristiyano, wala kang self-control sa buhay mo. Right. Amen. Lahat ng mga panganib ang gusto mong nandun balikan. Pakatandaan natin, God's grace is always larger than our sins. Amen. Anong ibig sabihin na mas malaki ang biyaya kaysa sa kasalanan? Kasi pag sa kasalanan tayo, kung wala ang biyaya, patay na lahat tayo dito. Amen. Kasi kung under the law tayo, andiyan ba kayo? Amen. Masisira. Pag sa ilalim tayo ng batas, pag nagkasala ka, patay ka na agad eh. Ang biyaya, under grace tayo ngayon. Sa kapanahonan ng under the law, pag nangalunya ang tao, anumang kasalanan, binabato sila hanggang yan ang batas. Amen. Pag hindi sila nagsamba sa Sabbath day, patayin sila sa pagbabato-bato. Amen. Bato-bato? Binabato sila hanggang mamatay. Pag hindi sila kakapag-rest sa Sabado, ang mga Hudiyo. Pag ang tithes on offering, pag hindi sila kakapag-tithes, patayin sila. Amen. Eh kung hindi tayo ngayon under grace, wala, patay na tayo. Amen. Kaya yung biyaya, napakahabag ng Panginoon. Yun ang kahabagan, yun ang awa ng Panginoon. Amen. Na kahit nagkakasala ka pa, tuwang-tuwa ka pa, sa kasalanan, hindi ka pa nakakapagsimba. Amen. Totoo lang, patay na dapat na tayo eh. Amen. Hindi ka nagtatayos, hindi ka naglilingkod, soul winning man lang, hindi ka nakakasama, patay na tayo lahat eh. Amen. Tapos ang yayapang pa tayo, lalakas pa natin ang ating mga sarili. Yan yun. Now, ang iminumungkahi ko lang naman dito, ang minumungkahi lang ni Pablo dito sa mga taga-Roma, we should and we must and we should avoid sin. Amen. Ang iyong pagkaligtas o pagkatanggap ng kaligtasan, ipagtanggol mo, i-build up mo, katulad ng pagtatayo ng pader. Wow. Ipagtanggol mo, i-build up mo, upang ito'y ma-overcome mo, mapigilan mo, mahinto mo yung ginagawa mong kasalanan. Amen. Kasi pag hindi mo pinagtanggol ang kaligtasan si Jesucristo sa buhay mo, self-control wala dun. Right. Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Kaya nga, if salvation in Christ lead to automatic victory over sin, over all sin, din ang tanong na magtutuloy pa ba ako sa kasalanan? Kung ang kaligtasan ng ating Panginoon Jesucristo ay automatic, mapupunta po tayo sa pagkatalo po ng lahat ng kasalanan. Magkaroon ng katagumpay, victory sa lahat ng kasalanan. Din ang tanong, magtutuloy-tuloy pa ba tayo sa kasalanan? Hindi na. Amen. Kaya sabi ni Pablo, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid! Amen. Ang Diyos wag na po! Nawa. Madiin yun. Tingnan nyo, pag-usapan, hindi na dapat natin ipagpatuloy ang kasalanan. Kundi ang kasalanan ay magpapatuloy ito sa isang hamon sa buhay natin. But we must deal it. Totoo lang. Nandito pa naman tayo sa lupa. Ang realidad, nandiyan pa rin yung temptation. But we must avoid it. Amen. Tayo lang talaga makakaiwas ng kasalanan, tukso, when you died and go to heaven.
Tingnan nyo. Yung kasalanan na yan, pakituhan natin. Huwag tayong makipaglaro doon. Kaya nga, huwag tayong maglaro ng apoy. Within our lives. And we must resist it. Resist the devil. And he will flee from you. See? Sa verse 2, Romans 6 verse 2, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Tignan niyo ang ating kagandahan ng kaligtasan nung tinanggap ang Panginoong Diyos. Patay na ang kasalanan nating ginagawa. Ipatawad at napatawad na tayo sa kasalanan lahat. Amen. Di ba sa bautismo, nung tumayo ka sa tubig, Amen. yun ang simbolo ng pagkamatay ng ating Panginoon. Nung ilubog ka, yun ang pagkalibing ng ating Panginoon. Nung inihaon ka, yun na yun. So, ang sabag doon, yun ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi sabi ni Paul, andyan yan, di ba? Di ba, andyan yan eh. Knowing that, verse 6, knowing that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. And if we have, di ba, sa verse 5, if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be also in the likeness of his resurrection. So, wala na, patay na yung ating kasalanan eh. Pilit mo pang binubuhay-buhay pa eh. Mabuhay na tayo. But alive, antugad na tayo. Totoo lang, huwag kayong makipaglaro sa kasalanan. Baka, simba ko, pauwiin ka na maaga. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Totoo lang. Lahat naman tayo mamamatay. Pero, sayang yung hindi ka nagagamit sa Diyos. Sabi sa verse 2, Romans 6:2, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Sa ibang salita pa, we died to sin. How can we live it any longer therein? Paano pa tayo mamumuhay dyan? Patay na tayo sa kasalanan. Pinatay na tayo sa kasalanan. Di ba? Noon bulag pa tayo eh. Kung anong gusto mo, sige. Wala namang, ang pumipigil lang doon, ang mga magulang eh. Yung mga advice noon, pero matitigas pa rin ang mga ano. Huwag kang magkikipagbarkada! Doon pa rin ako. Laklak doon, laklak dito. Wala, hindi napipigil yung ano mo doon eh. Nung sigawan na ako ng tatay ko, upo ka. Unang sigaw lang, kung alam mo mag-aral! Sabi ko, parang nilindol ako noon eh. Tatay ko, mataas pa ng busis. Bihira, no? Ayaw na yun magbago. Wala bagay. Hanggang payo na naman tayo. Kung nais natin makaiwas sa kamatayan, kung nais natin makaiwas sa pagkakarnal na Kristiyano, then, kailangan natin din magkagusto, magnais na makaiwas. Kasi, sa kasalanan. Kasi ang dahilan dito, yung pinagmumula ng kamatayan, ano? Sin. Kasi yun ang dahilan ng kamatayan, eh. Sin. Amen. Dahil ang pinagmumula ng kakarnalidad, sin. Amen. Yun ang dahilan, yun ang cause of death. Sin. Ang higit pa dito na pinakamahalaga, pinaka-importante, when you believe in Christ, we become new people. Amen. Yun ang napakalaga pa dito na katuruan. Nung nagtiwala ka na ng palataya sa Panginoon, naging bago na tayo ng mga tao. I like new people. Totoo lang. Gusto ko ng bagong laptop, gusto ko ng damit. Kayo pa kaya, bagong mga tao? Yan ang realidad kung anong sinasabi ng Panginoon sa Bible. We are to live in Him, in Christ. We are to live in Christ. We are to live in that mood. Alam mo yung sabihin yung mood? Tayo dapat mamuhay sa kaparaanan na buhay na ikaw patay na sa kasalanan. Yung mood na yan. We are to live alive unto God. Hindi na mga patay. Kaya pag umawit, alive ka. Huwag mong danasin yung, ba? I surrender all. Number 2, outline. Amen. Number 2. Knowing Christ as Savior, it is your
foundation. Pangalawa, we must start reckoning the facts. We must start reckoning the facts. Verse 11, sabi doon, let not sin, verse 11, likewise reckon, yun nandun ng salitang reckon. Likewise reckon ye also yourselves to be dead unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Kung kilala mo na ngayon ang Panginoong Kristo, ngayon, umpisa natin na pakapatayin natin yung kasalanan na ito. Yung katotohanan dito. Ang salitang reckon means to believe that what God says in His Word is really true in your life. To reckon means to believe that what God says in His Word is really true in our life. Amen. Reckoning is not claiming a promise, but acting on a fact. Kaya sabi ko kanina sa inyo, huwag nyo i-claim yung verse. I-apply ninyo yan. I-act na ninyo yan. We must reckon that we died unto sin with Christ. Patay na tayo sa kasalanan. Kaya tayo dapat ay mamuhay na buhay na sa Panginoon, na mayroong pagkabago. Ito ay pagkuha sa salita ng Diyos at maniwala that we are free from sin. That we are free from sin. Tatay malaya na. Sa John chapter 8. Sa John chapter 8 verse 34. John chapter 8 verse 34 hanggang 36. Sabi ng Bible, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. 35. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Amen. Mismo, pag sinabi ng Panginoon, papalayain kayo ng anak, papalayain kayo ng kasalanan na yan. Amen po ba? Amen. If the Son makes you free, you will be what? Free indeed. Kaya nga, kasi kadina yan eh. Nakatali tayo sa kasalanan, nakakadina pa yan. Mahirap yan, putulin. Putulang. Gapos tayo ng kasalanan. Diba, nung binuhay si Lazarus mula sa libingan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth, lumabas ka. Lumabas, nakatali pa siya, nakabalot pa siya ng mga napkin. Sabi ng Panginoon, loose him. Tanggalin siya ng kanyang mga balot. Anong ibig sabihin spiritually? Totoo lang, galing tayo sa libingan eh. Amen. Ang libingan baho, kasalanan, kahihiyan. Nung binuhay si Lazarus, tanggalan siya ng balot. Dapat tinanggalan natin yung ating mga kasalanan doon. Yan ang spiritually. Amen. Yun ang pinakamaganda dito. Completely free, not partially free. Malaya na tayo, malaya ka na sa kasalanan, malaya na. Madami talaga sa mga mananampalataya nag-i-struggle on how to break free from sin. Nag-i-struggle tayo doon. Hindi nga masunod-sunod yung umaga, pagsasamba, hapon, prayer meeting. Hindi pa talaga tayo malaya. Yes, totoo yan. Amen. Mantakin mong nanay kung madaling araw, gigising ka 3 o'clock. Sa sacrifice. Nagbabalot yan ng makikintab na plastic. Saging, mga kamuti, bibigay lang sa pari. Tapos yung yung pangsungkit sa mangga, iaano yun sa amin. Ako tumutulong nga din, di ba? Alam yan yung barmak. Yung pala, pang tithes and offering yun. Mga barya-barya. Madaling araw. Sa lugar namin, sa Giwan, Eastern Samar, nandoon yung pangakuan sa Bisaya ay sa Aran. Mangangako ka doon. Lahat ng mga kandila, titirikan mo doon, tiri. Lahat ng mga rebolto, halikan mo. Ang bihira, ang katuruan na yun. Diba? Struggle pa tayo kung paano sirain, putulin yung kasalanan yan. According to the Bible, every human being on a planet Earth was born into sin. Ito, yan ang ating dito, katotohanan. Tayo ay talaga
makasalanan nung ipinganak ka. Amen. Pinanganak tayo talaga. Tayo ay makasalanan na. So, ibig sabihin, wala kang alam sa Panginoon. We live in a world tainted by sin. Ano yung tainted? Nadungisan sa mundong ito. We live in a world na tainted by sin. Lahat dito nabubuhay sa kasalanan pag hindi pa Christian. At sabi ng Bible, sin separate us from God. Nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Amen. Kaya ang layunin, ang mission ng Panginoon through Jesus Christ, maibalik ka sa Diyos. Yeah. Ayaw mo yun, ayaw mo nun. Now, God said that true believers are permanently dead unto sin. Tingnan nyo, ang Biblia mismo sasabi na mga mananampalataya, permanente ng patay sa kasalanan. Amen. Huwag na mo nang buhayin yan. Huwag mo nang balikan yan. Diyan pa ba kayo? Amen. We are no longer slave to our sin nature. Wala na yung sin nature ngayon. Nung meron kang relation sa Panginoong Kristo, our sin nature is still alive and active. Kundi tayo ay malayang sabihin ito na hindi at umalis mula sa pang-aakit sa kasalanan. Wala na tayo dapat dun. We must reckon ourselves to be dead and dead. Tunay na patay unto sin. Pero binubuhay pa, no? Mahirap ang patay. Pag buhayin, matatakot tayo, eh. Amen. Tama. Patay na, binuhay mo pa. Act upon it. Isabuhay mo yan. Amen. We must also believe that we have a new life. Tingnan nyo. Sa verse 11, the Bible says, sabi no, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sins, but alive unto God. We must also believe that we have a new life. Bago ng pagkabuhay. Diba? Alala ko yung mga charismatic sa aming street. Yung inuman namin, itindahan yun. Doon sila nagkanta-kanta. Alive, alive, forevermore. Jesus is alive. Yun ang naalala ko dun, eh. Buhay ang Panginoon talaga, eh. Sa mga buhay na, totoo yan. See? Alam nyo, ang Panginoon, tinitiyak sa mga mananampalataya. Tinitiyak, binibigyan tayo ng katiyakan, assurance, that believer, that he is alive unto God. Buhay siya sa Diyos. Through Jesus Christ. Kaya nga, sa paglilingkod, huwag kayong pupunta kayo sa church. Diba? Buhay ka dapat, eh. Masaya ka, eh. Sa paglilingkod, huwag maging lazy. Sa pagbabasa ng Bible, huwag maging lazy. Sa pagsusulwining, dapat tayo ay, di ba tinuturo ko dito, pag lumabas tayo dito sa church, agad ngiti. Kasi pag nagsulwining ka, nako, walang papansin sa'yo. Dapat ikaw ay naglalako ng mga, oy, planggana kayo dyan, matibay, plak, 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 gano'n ang titinda. Subukan nyo! Yung kaldero na ito, kahit anong takal, pwede nyo lutuan. Diba? Sabi nga ni kay yung aming dishwashing liquid, libre tikim. Probe na yan. Bili na kayo. Natatawa kami, tagahalo, yung palanggana, halo siya. Ang bira nakagano, nakahiga pa, halo. Ibibidyo kita para mabinta. Ang bira si kay ibang klase maghalo, eh. So, kailangan natin maging alive sa Panginoon. Kaya pag umawit, alive! Amen. Sa church, kailangan natin dito mag-testimony, mag-share ng gospel. Our new life is a walk in newness of life. Yung ating paglakad, nabuhay na ito, bago na nabuhay. New man. Tingnan nyo, bagong tao na tayo. Ang tawag yan sa Ephesians chapter 4 verse 12, verse 24. Colossians chapter 3 verse 10. Di ba? Basahin natin sa Colossians 3:10. Di ba sa Ephesians 4:24, sabi ng Bible, and that he put on the new man. Andun siya, eh, which after God is created in righteousness and true holiness. So Colossians chapter 3 sa verse 10. Sabi ng Bible,
and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. New man ka na, bagong tao ka na. Amen. Wag nang bumalik pa sa... Amen po ba? Amen. We have a new nature na ipinalit sa atin yung old man na yun. Nang tayo magtiwala at tumanggap kay Panginoong Kristo na maligtas ang ating mga kaluluwa. A new desire, dapat pag bagong tao ka na, meron ka ng mga nais na bagong gusto. Di ba? A new desire, a new appetite, a new clothes. Hindi na yung mga pulit-pulit na mga pantalon. Dapat tayo ay bago ng, kaya bago tayo hanggang bumbunan, hanggang talampakan. Bago ka na eh. At ang kapangyarihan ng Diyos, na ito yung kapangyarihan ng Diyos na binigay niya upang gumawa sa mga kalooban ng Diyos. Mayroon ka ng desire na hanapin ang kalooban ng Panginoon. Magagawa mo ba ito? Kung hindi, suriin mong sarili mo kung na kay Kristo Jesus ka pa. Amen? Pangatlo, amen? Siguro dito na tayo. Ano bang, basta, gutom na, yun na yun. Sige, tapusin ko sa pangatlo. Stop allowing sin to reign. Sa verse 12, ating text, Romans chapter 6, verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. Ano ba yung reign? Huwag na maghahari, magro-rule sa mga buhay natin sa mortal na itong katawan. Ito yung utos, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Maganda ito. Stop allowing sin. Huwag nang ipahintulot ang kasalanan maghari na sa mga buhay natin. Kaya nga yung salitang therefore, di ba? Let not sin therefore. Indikasyon ito na ang pagpapader ay natural na may susunod. Therefore, di ba? Kaya nga umpisang pader sa baba, pataas, di ba? Yun, may susunod siya na hollow block. May susunod siya, hollow block. So, indikasyon yun na may susunod. At hindi mauna yung dati o nakaraang panahon na ikaw na. Yung lumang tao natin, pinatungan na yun ng bago. Diyan ba kayo? Amen. Choose to dethrone sin. Piliin na tanggalin ang kasalanan na yan. Ang yung mortal body na katawan yan, ay yan ang tana-target ng diablo sa kasalanan. Itong katawan natin na mortal, ito yung tana-target ni Satan. Paalala ko kayo. Ang kasalanan, magiging makasalanan pag yung mortal body. Ano mga mortal body dito? Yun ang katawan natin. Ang ating katawan, nandoon yun. Isipan. Tinatarget ng diablo yan. Bibig, mga mata, tenga, kamay, mga paa. Target yan ng diablo. Kaya huwag na maghari ang kasalanan. Ito'y sa pagsunod ng mga pita, lust. Maraming mga parte sa ating katawan na pwedeng gamitin ng diablo. Huwag mo nang ipahintulot yun ng kasalanan manguna pa. Maligaw sa'yo. Kasi ang kasalanan, pag naligaw sa'yo, nako. At ito'y makontrol mo sa sarili mo. Kaya nga sa verse, di ba? Sa verse 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members are as instruments of righteousness unto God. Yun ang mahal. Bago ka maligtas, bago ka makakilala sa Panginoon, ang kasalanan ay naghahari tulad ng hari na nakaupo sa mga puso natin. Yung mortal body na yan, bago ka makakilala sa Panginoon, naghahari na yun eh. Yung kasalanan na yun. Sa katawan natin, sinusunod mo yan. Yung mga pita na yan, lust. Yung mga pagnanasa na yan. Ikaw ay isang slave sa kasalanan. Alipin ka nun, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Christ set you free from your sin nature. Tingnan niyo, pinalaya na tayo. Totoo lang, tunay Christian, malaya na sa kasalanan. Huwag naman tayong malaya na gumawa ng kasalanan. Hindi po yun. When Christ died, He not only paid the penalty for sin, but He broke the power of sin.
Hindi lang niya binayaran yung papunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan. Siya po din ay may kapangyarihan na sinira ang kasalanan natin. Wala na yun. Kaya nga, hindi ka na dapat kailanman naaalipin yan sa kasalanan. Ito lang. Kaya, you must stop letting sin reigning any longer in your body. Stop letting sin dominate you and enslave you to sinful habits. Wag na yun. Sabagay, sabi ng Bible, there is pleasure in sin. For a moment only. God has given us the authority and power to stop your sin. Tanggihan mo siya, I am a Christian, Baptist pa ako, ayoko na dyan. Totoo na sabi ko sa inyo, pag nagkakasala ang Kristiyano, dapat mayroon kang pagkakaintindi. Nararamdaman mo na nahihiya kay. Nararamdaman mo na guilty kay. Pag nakagawa ka ng kasalanan, nararamdaman mo na hindi ka masaya sa kasalanan dahil nakay Kristo ka na. Di ba sabi ko siya, pag hindi ka nakakatin ng pagsasamba, siguro tapos na si pastor, sa Sunday school. Maawit na si Juni. Di ba? God has given us the authority. May kapangyarihan ka to stop that sin nature from ruling it. Claim this and then, mga minamahal. Pero hindi natin makaya-kaya. Ang problema kasi hindi tayo nagpapasakop. Saan? Sa Bible. Dito nagpapasakop eh. It is your responsibility to keep sin off. Responsibility about sa mga Kristiyano na patayin yung kasalanan, tanggihan. The throne of your heart. Say no to sin and turn your back on it. Huwag na tayong pumunta doon, pupunta pa. Huwag na makipag-ugnayan pa, makikipag-ugnayan pa. Kaya nang tinatarget ng diablo eh. Trust God. At gawin mo ito araw-araw, oras-oras. Choose to depend, minamahal, to depend also the Holy Spirit. Alam mo ba ng Espiritu? Nangako po sa atin na tayo pa magiging matagumpay kung tayo merong nanatiling harmony sa Espiritu sa Kanya. Di ba? Galatians 6, verse 16, 17. Galatians 6, panguling verse. Sa Galatians chapter 6, sa verse 16 and 17. And as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy upon the Israel of God. From henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Amen. Alam mo na mahal, God promised that no temptations needs to defeat us. Diba? 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken among you, but such as is common. But God is faithful. Diba? Walang pagsubok o tukso na hindi natin matatalo. Bibigyan tayo ng kakayahan na mapagwagian ang temptation. He always gives us a way to escape, pero ayaw mong mag-escape. Tingnan nyo. Kasi gumagawa ka pa ng paraan. Amen. Totoo lang. Ang dami natin mga alibay. Excuses. I-build natin katulad ng pagpapader upang magkaroon ka ng depensa, pagtatanggol, na maging strong ka by stopping to allow sin na maghari sa mga ating katawan. Gusto kong magturo pa sa pangapat, ipakita mo lang dodong. Dong. Stop yielding your member to sin. Diba sa verse 13 sa ating text? Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness. Isamari ko na lang dito. Ang neither na salita, ito po yung ibig sabihin, not or, not even, na kahit ano pa man. Huwag na eh. Alam mo, you must not even yield your members as instrument of unrighteousness unto sin. Ang tanong ganito, ano? Ano ba yung mga members sa atin dito, tinutukoy ni Pablo? Sabi, neither yield ye your members. Ang ating katawan, mga member ito, party-party. Tingnan nyo, Samariki. Ano? Samariki.
Isamari ko. Ano bang mga members ng tutukoy ni Pablo dito? Ano mga instrumento sa katwiran at hindi katwiran dito ang tutukoy ni Pablo? Ano yung mga membro? Ito, ang mga membro sa ating katawan, sumasanga ba? Kamay, sumasanga yan. Yung sa ating katawan, sumasanga. Ito yung mga kamay, paa, ano pa? Yung bang sa ating mga kamay, tenga, bibig, ilong, lahat yun na mga parte ng ating mga member. Malawak pa, kasama ito sa mga mata, bibig, tainga, ano pa, isipan at emosyon. No, instrument of unrighteousness. Ano ito? Ito yung mga ginagamit, tools, na tumutulong upang gumawa ng kasamaan. Na mga instrumento sa hindi makatwiran. Sa paggawa ng pader, ito yung mga, di ba, mga karpintero, mga, ito yung mga metro, martilyo, lagari, lapis, pala, nandyan niya, ginagamit yan. Pero ingatan natin yung ating mga parte sa ating, kasi ito yung member, bibig. Si Satanas, ganito, nasisiyahan siya na gamitin yun, yung ating mga party member ng ating katawan. Amen. Sa mga gawain hindi makatwiran at hindi makadiyos. Tools ito na gamitin niya, Diyan ba kayo? Amen. Ginagawa ito ng diablo upang gamitin na gumawa ng makasalanan mga bagay. Nais nang gamitin ang bibig upang magsalita ng paggalit-galit, ng mga pagmamaritis, o kaya minsan tayo po yung ating mga mata, isipan, kamay, upang madumihan ng ating katawan. Ano bang ginagawa ng ating, saan ba napupunta ang ating mga paa? Ginagamit ng diablo yun. Huwag ka muna pumunta doon sa anday. Huwag ka muna. Diba? Yan ang gamit ng ating paa. Dahil ito yung templo ng ating spirito, yung katawan. Kaya ayaw ng diablo na ang ating katawan magamit sa gawain ng Panginoon. Pagkatanda natin, templo po ito ng banal na espiritu. Gagamitin ito ng diablo sa paggawa ng sigarilyo, alak, pornography, para dalhin tayo sa hindi makadiyos na gawain. Amen. Parte ito, member ito ng ating kamay. Parang nag-text pa. Di ba? Para dalhin ka sa di makadiyos na gawain. Ang tainga, ano bang pinakakinggan mo? Mga worldly songs? Gagamitin niya yan, makinig ng mga worldly musics. We must stop making your body parts available as tools for doing sin. Yun lang yun. Ang sabi ng Bible, but yield yourselves to God. Pakatandaan mo, you are alive from the dead. Buhay ka mula sa kamatayan. Kaya araw-araw, yield each of your body parts to God. Di ba? Gamitin mo yan, ang kamay. Sing! Onward, Chris, ang bibig. How great thou art. Yung mata, magbasa ng Bible. Gamitin mo yan sa kalooban ng Panginoon. Huwag mong gamitin sa kay diablo. Amen. Araw, ask Him, humingi ka sa Panginoon each day of your parts of the body na magamit ito sa righteousness for God's glory. So simple. Pero kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Kaya nga, sa pagtatapos, if you have been struggling with sin, ang mga pader mo sa buhay ay broken down. Sira. Hindi pa matatag. Kaya wala kang kalakasan na idipinsahan ng kaligtasan mo. Yung pagka-Kristiyano mo. Hindi mo pinagtatanggol. Partial ka lang. You need to strengthen your defense. Build your walls and knit them strong. Amen? Kaya na tumayo. Dakilang Ama, tunay nga po ng aming pagkabago na nakakilala kami sa Panginoong Jesucristo. The Bible says, kami po'y malaya na sa kasalanan. Yung patay sa kasalanan na. Subalit, taliwas sa aming mga buhay na minsan sinasabi ng Bible, but alive unto God. O Diyos na makapangyarihan, patuloy mo kaming hubugin, palakasin yung aming pundasyon na pananampalataya. Na makita ang aming katagumpayan sa aming buhay. Na masaya, may harmonious relationships sa Diyos, sa inyo. Oh, I pray
Mga kapatid, saglitin natin ang challenge na ito. Alam ko, lahat tayo nag-i-struggle sa kasalanan na ito. Hindi pa tayo dito. Yung ating mga ginagawang mga vices. Ano bang meron kang kasalanan, hindi pa yan napapalaya? Come on, Christian, ito yung pagkakataon. Talk to God. Buuin mo na. Patuloy mo na yung relasyon na yan sa kasalanan. Relasyon sa Diablo. Kasi ang Diablo walang ibang gagawin kundi ibaba ang ating pananampalataya na hindi ka malakas. Magpagamit na tayo yung ating katawan, yung ating puso dahil anak ka na ng Diyos. Come on, Christian. Challenge mo ang sarili mo, Lord. Hindi pala ako tunay na malakas na mananampalataya. Hindi pa talaga ako lubusan na inahandog ang aking buhay sa inyo. Ihandog na natin na buhay sa Diyos. Come on, Christian, i-challenge mo ngayon. Na tayo'y buhay sa Panginoon sa paglilingkod. Pakapatayin na natin yung mga lumang pagkatao natin. Dahil tayo ay mga bago na. Bago na tayo kay Kristo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Ikaw ba yan? Bago na? O nandiyan pa sa kasalanan? Huwag tayo makipaglaro. And do not take for granted sa katotohanan na yan. Kung hindi ka paligtas ngayon, nais mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo para maligtas. Tutulungan ka namin mabahagian. At kung nais mo naman magpabautismo, maging kabahagi ito sa gawain. Nagagalak ang Panginoon. Come on, Christian. Saglitin mo ang Panginoon. Kausapin. Patuloy tayong manalangin. Mahabaging Ama, mapagmahal na Ama, salamat po sa nahayag mong mga salita. Nawa ito'y tumimo ng lubusan sa mga buhay namin. Tunay nga po ang kalaban namin dito sa lupang ito na sa aming pakikibaka bilang isang anak niyo po. Yung aming kahinaan, yung aming pananampalataya na pundasyon ay hindi pa matatag. Patatagin niyo kami, O Diyos, upang aming ipagtanggol ang iyong pangalan, ang iyong mga salita. Na ang Diablo po, wala nang kakayahan dahil natalo na siya sa Calvary. Pangako niyo po yan. Kasi nasabi sa Bible, I overcome the world. Tunay nga po, hindi na kami nakikipaglaban sa Diablo upang magwagi dahil napagwagian na namin. Kundi yung aming problema lang ay hindi namin minsan naiiwasan. Yung kalayaan na yan. Salamat o Diyos sa mga aming natutunan sa umagang ito. Purihin ka at luwalhatiin ka sa katapatan, kabutihan niyo po. Salamat sa mga kapatiran. Dinudulog nila, Panginoon, ang kanilang mga nais. Ihiling, tugunin mo ay ayon sa iyong nais. May ito may financial, may ito may struggle sa kasalanan, may ito may relationship, may ito may good health. Tugunin mo, Ama. Ito may trabaho. Tugunin niyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito yung aming dinadalangin. Lahat magsasabing, Amen. Amen and Amen. Amen po ba? Amen. Gutom na kayo? Amen. I-closing prayer mo na lang. Kahit ano, sis. Pili ka na lang. Higher growth.